Okay, dumako naman po tayo dito. Nagsalita na rin po si Senator Risa Hontiveros. Pakinggan natin ito. Robert, at good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Senator, ang tanong ng taong bayan ito for sure. Ano na ang mangyayari doon sa online participation na yan? Maipupush na ba yan today? Papayagan ba? Well, ipupush talaga ng majority na talakayin ulit at pagbotohan yan. Pero kami sa minority, bago pa maaring umabot sa botohan, idedebate talaga namin yung substantive naman na mga problema sa proposed amendment sa rule na yan. So yung merits at lalo na yung demerits ng proposed amendment na yan ni Senator Marcoleta. Opo. Ma'am, pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, meron ba kaming maaasahan na walkout na naman? Yung walkout ay extraordinary measure namin nung Martes ng gabi dahil talagang sa tingin namin ay binabago nila ang rule. Mamaya po, manood kayo. Live na live. Mamaya. Sa isang paraan na binabali yung rules mismo ng Senate. Opo. So, mamayang hapon at kung aabot pa ng hanggang gabi, basta dedebate namin ng matagal at masinsinan yung mga problema halimbawa dun sa definisyon ng mga sirkumstansya kung kailan di umano pwedeng mag-video conferencing na lang ang deliberasyon at pagboto ng isang senador. Kasi baka ang sabihin po, Senator, makikipagdebate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ang minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc? Well, gaya ng nabanggit ko kanina, extraordinary measure Yan sinasabi ko. Mary Jane De Vero, nagpa-cash in po. Nakakaya naman, nagpa-cash in pa to. Maraming salamat, Mary Jane De Vera. May nagbalita sa akin, nagpa-cash in ka pa. Aray ko. Salamat Thank you, Mary Jane De Vera, Salpanero Filter. Nagpa-cash in pa po yan para po inutusan mo pa yung pamangkin mo na pwede naman wala Aray ko. Salamat Mary Jane De Vera. Inutusan pa yung pamangkin para magpa-cash-in, makapagpadala dito. Nakakahiya naman. Aray ko. Salamat. Dahil pambihira din yung scenario na sinet up ng majority nung nakaraang Martes ng gabi na gusto nilang baguhin, amyendahan ang rule ng Senate na lumalabag kahit... Oy, Joy Lim, maraming salamat po Joy Lim, thank you. Ayan po, Joy Lim, yung ano po yan. May-ari ng mga Joy Lim, yung mga porcelas. Ayan po yan. Thank you, Joy Lim. Sabi ni Erwin, anong oras ka magla-live? Live to! Huwag nyo intindi, mamaya pa yun. Hindi pa ka tayo tapos Aray ko. Huwag nyo intindi, mamaya, hindi pa tayo tapos. 8 oras tayo dito. Aray ko. Lintik na. Putik. Nagsasalita pa nga ako Gusto nyo ng live uli? Live pa tayo Relax. Aray ko. Putik. Anong oras? Naka-live pa nga Sa dalawang rules na sinasite nila at dinedebate din namin. At least mamayang hapon hanggang gabi pa, yan ang tamang panahon na pwedeng desisyonan ang isang proposed amendment sa rule. Dahil the day before or nung nakaraang Tuesday, inihain ulit ni Senator Marcoleta ang kanyang bagong motion at mamayang hapon yung tamang panahon, hindi nung nakaraang Martes, pero mamaya ang tamang panahon tamang na kung panahon, sakali ay pagbotohan. Ayan na. Po, kasi dapat one day. Mamaya na po ang tamang panahon. Totoo po yan. Mamaya po ang tamang panahon dahil mamaya po magkakapalitan na. Matutupad na po mamaya ang magkakapalitan na. Hindi po yung magkakapalitan na. Senate President pa rin po si Alan Peter Cayetano, pero lame duck siya. Umbaga, luluga-luga, lulumpulumpong Senate President. Malalaman nyo kung bakit. Mamaya-maya, sandali lang. May kinukuha pa akong assets and liabilities. Saglit lang. Aray ko.
So ito na yun. Yeah. So mamaya, hindi ninyo haharangin na buksan itong discussion dito. Hindi na, at least na ipanalo na namin na sundin naman yung rule. If I remember correctly, that's Rule 136. Na dapat a day before na pagbobotohan, ihahain yung resolution o yung motion. At yun yung nangyari nung nakaraang Martes. Holiday tayo nung Miyerkules dahil Eid al-Adha. Ngayon yung tamang panahon na pwedeng pagbotohan yan. Opo. Pero ma'am, pwede po bang mangyari na mayroon pong, hindi ko alam partner kung tama ang magfa-file ba ng motion o manifestation, ang kahit sino na gustong maggumawa ng ganyan, na para sabihin po yung sa mga senador po natin na iwasan na natin ang yung ganitong klaseng takbo ng diskusyon kasi parang ang mga taong bayan nagsasabi, kami na naman ang kawawa, hindi na naman umuusad. Paano kami? Yun, kaya rin namin mula nung 3 weeks ago, at actually 4th week na to, sinasabi namin, ano ba to? Tumatagal yung parang nakikipagpatintero tayo sa floor, sa sesyon, sa mga issue na parang pangunahin tungkol sa sarili lang namin. Balik na tayo sa talagang trabaho natin. Kami sa minority, araw-araw bumababa sa floor, dala lahat ng mga papeles namin para isulong yung mga nakabinbin, at tumadami yon bawat linggo, mga nakabinbin na mga panukalang batas. Gusto rin namin kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon, sa mga komite. Paano natin gagawin kung hindi binubuo yung mga komite at hindi umuusad yung committee system? Tama. In a few months, idedebate ulit namin yung isang mas transparent pa at accountable na budget. At yun na nga, nagsimula na rin yung impeachment trial. So, ang dami naming kailangan gawing trabaho, lalo na't nagpapatuloy yung gera sa Middle East at itong oil crisis. Diba? Dapat bumalik na kami doon, tumutok doon at mag-produce ng trabaho kaugnay niyan para sa ating mga kababayan. Opo. Ang dami kasi dahil pag-uusapan, kaso nga po sabi ko sa inyo, bakit natin kailangan in the middle of the under attack, pag-usapan natin ang video conference? Masyado ng kagaguhan yan. Masyado ng garapalan ng mukha na yan eh. Ang pag-usapan natin ngayon ay pakinabang ng taong bayan. Bukod dyan, pag-usapan ang impeachment. Diba? Garapalan po eh. This is so alarming, Your Honor, Mr. Chair. We have many issues to be tackled and to be discussed, but we are focusing on the self-beneficiary like porpoise. Aray ko. Diba? Ang dami-dami mong pag-usapan para sa taong bayan. Nandiyan ang impeachment pa. Pag-usapan natin sa taong bayan. Kunin natin yung sweldo ni Bato. Kunin natin yung sweldo ni Jinggoy. Kunin natin yung sweldo ni Marcoleta. Pag nakulong sila, yan ang pag-usapan. Tama, mali? Diba? Yan ang mga paparating eh. Oh, i-donate natin sa PGH. Kung total, puro kayo PGH. Lahat ng sweldo ni Bato, i-donate sa PGH. Aray ko. Oh, lahat ng sweldo ni Marcoleta, ni Jinggoy, i-donate sa DepEd. Aray ko. Oh, yan ang mga pag-usapan. Pakinabang ng taong bayan. Challenge po sa inyo ng leadership ngayon ng Senado, Sen. Risa. Gaya na pag-usapan namin kanina, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tapos na dapat yung 12-11, 11-13, dapat GDP na, yung mga issue sa eskwelahan, yung tumataas na kaso ng issue na daw dapat ang focus ninyo. Okay naman daw ang minority, sabi partner rin na mag-object, manita, pero base lang daw dapat sa katotohanan. Your response to this Senator? Yun at yun din ang tinatayuan namin. Yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari nitong nakaraang mga linggo, lalo na yung kailangan pang imbestigahan ngayon na yung di umanong barilan sa Senado 2 weeks ago. Kung usapin ng edukasyon, usapin ng ekonomiya natin, yun na nga yung pinipilit naming isulong sa mga Senate Committees on Education at yung pagtutok namin. Halimbawa, dun sa Senate Committee, Protect Committee, yung special committee na naka-4 na napagdinig sa ilalim ni Senator Sherwin na hinihiling talaga sa executive magbuo
ng isang integrated na tugon ng gobyerno dito sa epekto ng oil crisis at Middle East war, lalo na sa mga pinaka-vulnerableng sektor tulad ng mga tupers at public transport at operators at transport co-ops dyan, yung ating mga magsasaka at mangingisda at yung ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kaya nga po may pending pa rin akong supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kanila. So, isa yun sa maraming... Kita nyo, napakarami po kailangan pag-usapan. Tama si Senator Risa. At kung kailangan mag-walkout sila, mag-walkout uli kayo. Kung talagang, di ba? Mag-walkout uli kayo kung talagang ano. Pero ngayon po, ay sinasabi ko nga po sa inyo na ito po ay kailangan ng ayusin. Dahil ito po, isama na po natin to. Ayon po sa ating magaling na NBI. Ano po ang sabi ng ating magaling na NBI tungkol sa Jinggoy Estrada? Well, the question is, there is a presumption, but if you will allow me, during our discussion, during the time when we are about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nilang contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, papayag na mag-aresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. Okay, ayan po ha. Local court to, yan sinasabi natin, diretso. And that will be a legal arrest because illegal yung arrest yan. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Senator Enrile. Ayan po ang sabi ng ating NBI Director. Kahit nasa loob, ayan po ha, kahit nasa loob po ng Senado, he will be arrested. O si Jinggoy po, mamaya po ay nasa loob ng Senado. Mamaya po ay aarestuin na siya. Okay? Abangan nyo po mamaya, si Jinggoy po ay aarestuin na mamaya po. Ayaw nyo maniwala? Naniniwala ba kayo? Mamaya aarestuin na si Jinggoy. Ayaw nyo maniwala? Aray ko. Oh, Press 67, ha? Press 67 sa naniniwala. Press 67, naniniwala ba kayo? Ha? Aarestuin na po si Jinggoy mamaya. Naniniwala ba kayo? Ba't natatawa kayo? Ay, wala na ba kayong tuwala sa akin? Oh, bibigyan ko kayo ng ano ha, mga pambungad, bating pambungad. Ito po. Ito na ha. PNP to arrest Jinggoy Estrada despite possible Senate protective custody. Yan po ay mula sa GMA, June 1, 11:42 AM lumabas po ang warrant of arrest. Eto na, Ang Philippine National Police ay nagsabi na magpapatupad ito ng warrant laban sa Senator Jinggoy Estrada kahit na siya ay magiging under Senate protective custody. Ayon sa PNP, kahit anong proteksyon mula sa Senado ay hindi hadlang sa pagpapatupad ng legal na proseso laban sa senador. Ang payag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng PNP na magpatuloy sa operasyon kahit na may constitutional at institutional na hadlang. Ang impormasyon ay naglabas ng GMA noong Lunes. Ngayon po yan. At ano po ang sabi ng ating NBI? Katulong po sila na naaresto kahit nasa loob siya ng Senado. Aarestuin na po. Ngayon po, ano po bang nangyayari? Aarestuin na po ngayong araw si Senator Jinggoy Estrada. Pusang ina, ayaw nyo talaga maniwala? Ano ba? Ayaw nyo ba sabihin nyo nga, naniniwala ako kung naniniwala kayo. Tapos sabihin nyo, fake kung hindi kayo naniniwala. Aray ko. Ano ba? Aray ko. Naniniwala ba kayo? Ha? Naniniwala kayo? We are under attack. Naniniwala, itaas ang kamay. We are under attack. We are under attack.
Eto na ng mga naniniwala. Maraming sa lahat sa naniniwala. Maraming salamat sa naniniwala. Eto na po. Kahit kayo naniniwala, matagal kayong mabubuhay. Mga naniniwala, matagal na mabubuhay. Aray ko. Eto na. Breaking news! Eto na po, mula sa DWIC. Naglabas na ng warrant of arrest. Eto na. Naglabas na po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division. 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Saldi Trepeses laban kay Jinggoy Estrada. Si Kay Santos, maraming salamat. Ayan para sa kasong pandarambong o plunder. Kabilang din sa mga membro ng 5th Division sina Associate Justice Mary Ann Manyalak at Associate Justice Hener Gito. Ayon sa source ng DWIC Patrol, isa-serve ang warrant of arrest kay Estrada anumang oras mula ngayon. We are under attack. We are under attack. We are under attack. At ang sabi po ni Jesus Palsis, breaking news talaga. Sandigan Bayan 5th Division issue warrant of arrest against Senator Jinggoy Estrada. Wala po itong bailable. Wala po itong bail. Non-bailable case of plunder. Mababawasan at malalagasan na ang Duterte majority. Bato and Jinggoy out! We are under attack. At yung mangyayari nga pong ganito, sa pangyayari po na ganito, ay ano pong mangyayari? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na magkakaroon po si Cayetano ng lame duck Senate President. Siya po ang Senate President pero siya po ay walang kapangyarihan. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon, Nyolo? Na siya ang Senate President pero wala siyang kapangyarihan. Kailangan po kung hindi po mga 13, kailangan po kasi mga 13. Nasa rules po yan, Senate rules. Kung hindi po mga 13 sila, patay sila. Si Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Pero kung hindi po, mababawasan sila ng 2, so magiging 11-11 na lang po. At mababawasan pa, baka maging 10. Si Bongo, ganyan. Kung sakali po mangyari na mas marami na po ang minorya, wala na po kapangyarihan si Alan Peter Cayetano, although siya ang Senate President. Sa mga pagdidesisyon po, dahil ipapalamon natin sa kanya ang sinasabi niyang divide the house. Divide the house. Okay? Divide the house, divide the house. Pag dinivide po yung house, wala na po siyang numero. So, mananaig po ang minorya nila Soto at ni Lacson. So, sila po ang mangunguna sa mga numero. Sila po ang magdi-decide sa mga komite. Wala na po sila. Pag sinabi po, Mr. President, I would like to nominate Marcoleta as the Blue Ribbon Chair. Any objection? Mag-o-object na ang minorya dyan. Bakit? Lamang na sila sa numero. Ma-o-objectan na po sila. Ma-o-objectan na po sila. Tapos sila ngayon. Nalalabi na po ang oras ni Alan Peter Cayetano. Aarestuin na po. Abangan nyo mamayang alas 3. Aarestuin po live na live si Jinggoy Estrada. Aarestuin po mamaya live na live po sa inyong mga mata si Jinggoy Estrada. Ayan po. Na-issuean na po ng warrant. Si Jinggoy Estrada po aarestuin mamaya.
Kaya po, abangan nyo po mamaya ang live nating alas 3 sa pag-aresto kay Jinggoy Estrada na dapat naman po talaga. Ilan sila? 13. 13 po sila, di ba? 13. Wala na si Bato, 12. Wala na si Jinggoy, 11 na lang kayo. Tapos kayo ngayon, 11 na lang kayo. Ngayon, syempre, si Solar Lady po, nag-iisip na yan. Natataranta na yan si Solar Lady. Syempre, may mga iba dyan na matataranta na. Matataranta na kasi nauubos na sila eh. Nauubos na sila at saka yung sinamahan nila ay ano, ang sinamahan po nila ay talagang mga magnanakaw, plunderer. Aray ko. Kaya ang mangyayari po nito ay magkakaroon po ng matinding diskusyon mamaya po. Dahil eto pong pag-aresto ni Jinggoy ay makikita natin kung anong gagawin ni Cayetano. Papayagan mo ba o hindi? Hindi po pwedeng sabihin ni Cayetano uli na hindi po pwede yan. Local court na to, Cayetano, tangina ka. Nakakahiya na ang ating Senado, pagkat lamang na lamang mga bobo. Local court na po to, hindi na po siya pwedeng kukupal-kupal, luluga-luga dito, Cayetano. Kapag ito ay dinicline mo pa, talagang yayariin ka na dito, sobra na yan. Sandigang bayan yan, alam ni Jinggoy yan. Ilang beses siya nagpunta ron. Biglang may putukan, biglang kaguluhan, pero lumabas, bistadong dramahan. Sabi ni Alan, we are under attack. Diba? Sasabihin ni Jinggoy, Cayetano, sanay na ako doon, pre. Pangatlo ko na to. Aray ko. Aray ko. Pangatlo niya na yan. Kabisado niya na yan. Bebing Merlin, maraming salamat. Bebing Merlin, maraming salamat. Baliw niyang kapatid ay payak-iyak, dahil pa Netflix. Ngayon po, naglabas na po. Inuulit ko sa mga kapapasok lang. Maaari na po kayong lumabas. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Hindi, joke lang. Sa mga kapapasok lang po, may warrant of arrest na po si Jinggoy Estrada. At ito po ay isi-serve na po mamaya. Ha? Ang tanong po, papasok pa kaya si Jinggoy o magtatago na? Jinggoy, magtago ka! Ha? Jinggoy, magtago ka! Ha? Medyo masakit na daw po. Sabi ni Jinggoy, appear tayo. Basa, appear tayo. Sumakit ang tuhod ko. Sumakit ang tuhod ko. Aray ko. Ayan na po ang dinadalangin ni Jinggoy. Sumakit ang tuhod ko. Aray ko. Aray ko. Bisexual, bisexual, bisexual. Ayan na po. Abangan po natin kung ano po ang gagawin ng mayorya. Pagtatakban pa ba nila uli ito na parang kay Bato? Ang kulit. Parang mahilig sa puwet. Pagtatakpan kaya? Magiging ano kaya? Puputulan ng tuhod? Tanginan niya, no? Kapag naaaresto, bigla nagkakasakit. Aray ko. Galing eh, no? Kapag aarestuin, magkakasakit. Nung wala pang aresto, ang sigla-sigla. Ang sigla-sigla. Tumatakbo pa sila. We are under attack. Nakakatakbo pa. Aray ko. Pati pelikula, putang ina Senado, talagang basura. Sila'y tampalasan, peke ang shot, shot. Sila'y tampalasan, peke ang shot, shot. Diba? Nung wala pong warrant of arrest, under attack, tumatakbo sila papuntang 5th floor. Ngayong may aresto na, bumigay ang tuhod. Aray ko.
Wala nang bail to, Jinggoy. Walang bail to. Ha? Ihanda mo na ang iyong puwit. Aray ko. Sila'y tampalasan, huwag nating tularan. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Ihanda mo na ang iyong puwit. At may pinapasabi nga pala, may pinapasabi, kakatawag lang sa akin, si Gary B. Aray ko. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, huwag nating tularan. Sila'y tampalasan, peke ang shot. May pinapasabi si Gary B. Sabihin ko daw sa'yo. Kahit tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Aray ko. Babalik ka Aray ko. rin. Kahit tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Mamaya po, abangan nyo ang pagbabalik ni Jinggoy sa kanyang tahanan. Tapos natatawa po ako sa mga DDS. Sige ang pagtatanggol pa rin. Na para bang virgin si Jinggoy. Nakala mo virgin na virgin si Jinggoy sa kulungan. Aray ko. Ganyan na ba mga DDS? Lintik ang kababaan nyo na. Sobrang baba nyo na, men. Kala mo virgin kung ituring si Jinggoy. Wag si Jinggoy. Aray ko. Aray ko. Protektor sila ng mga taong Meron po sila, di ba? Tay, kami naman. Meron po ngayon, kami na Jinggoy. Meron po sila ngayon, binuo, kami ang Jinggoy. kriminal. Pinatatanggol nila ang mga pusa. Tanginan niya, mga DDS, protector kayo ng kriminal, protector pa kayo ng magdanakaw, protector pa kayo ng mga manyakis, protector pa kayo ng namiminger. Kal, aso ng Duterte, himot ko'y pare. Senado, babayan, o grupo ng tae. 13 kudas, 13 tanga. Ang gusto lang nila maligtas si Sara. Tatad ng mga kaso, magnanakaw sila. Ganyan kasalbahe. Tingnan na natin ang tikas ni Cayetano ngayon. Nung sa international warrant, nag-aarte-arte ka. Tingnan natin to sa local warrant ng Sandigan Bayan kung umarte-arte ka pa. Mga mayorya, sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Diba? Meron po sila kasi. Teka, kukunin ko lang ha. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Sila'y tampalasan, huwag nating tularan. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, peke ang shot. Sila'y tampalasan, huwag nating tularan. Sila'y tampalasan, peke ang Kita mo, bumababa. Kami si Jinggoy. Tanginan nyo, kayo lang yan, oy. Ayoko masama dyan. Kami si Jinggoy. Kayo na lang. Magnanakaw yan, oy. Jinggay ang tindi mo, pangatlo mo na to. Joel, susunod ka na, amen na lang. Diba? Para i-represent nyo si Jinggoy. Aray ko. Sino magusto ba kami si Jinggoy? Aray ko. Sa'yo, ikaw naman keso. Huwag kang makulit, wala kang boboto sa'yo na Senate President. Pusang ina nyo bila, asan na ang tubig? Si Bongo daw may
Mamaya po, magkakaalaman na to. Abangan po natin, alas 3, mag-live po tayo. Abangan natin ito. Abangan nyo rin po ang ating bagong kanta, Peking Shoot Shoot. O, Shoot Shoot, abangan nyo po. Ito po, susunod, magkita-kita po tayo mamaya.